Linggo na sila naghahanap ng walang tigil. Wala pa rin sila nakikitang kahit maliit na parte ng eroplano. At dito na rin sila tumigil sa paghahanap. Nung panahon din na to, yung maraming eroplanong nawawala at ikinokonekta sa paranormal. Kagaya na lamang sa Bermuda Triangle na maraming barko at mga eroplanong nawala at hindi na ulit nakita hanggang sa ngayon. Kahit ilan dun sa mga rescuer ay napapaisip na rin sa kung ano kayang posible nangyari dun sa eroplano. Pati sila ay hindi na maiwasang maisip na isa ito sa halimbawa na mga kababalaghang nangyayari sa mundo. Pero yung ibang mga kamag-anak ng mga pasahero, ng piloto at ng crew na nakasakay dun sa eroplano ay hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Ang iniisip at pinaniniwalaan nila hanggat hindi nila nakikita yung bangkay ng kamag-anak nila ay hindi sila mag-iisip o maniniwala na patay na yung mga yon. Hanggang sa umabot na ng ilang buwan ay walang naging balita sa mga pasahero o kahit dun sa eroplano na nawawala. Ano kaya ang pwedeng nangyari sa kanila? Pwedeng bumagsak tong eroplano sa mga yelo at natabunan kaya hindi na nila ito nakita. Pwede nga rin naman na baka sa ibang lugar sila napunta o pwede rin namang isa ito sa mga patunay na hindi lang tayo ang nakatira sa mundo. Pero natapos lahat itong mga teorya na to nung late December nung parehong taon. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas nung nawala sila. Si Sergio Catalan ay nag-iikot doon sa malaking lupa nila kung saan nandun yung mga alaga nilang hayop sa katabi ng malaking ilog. Kasama niya dito yung 2 niyang kamag-anak nung may nakita silang 2 tao o 2 lalaki dun sa kabilang side ng ilog. Sa sobrang lakas ng tunog ng agos ng ilog na yun ay hindi nila maintindihan kung anong sinasabi ng 2 lalaki. Kaya't sinenyasan niya na lang ito na babalik siya kinabukasan dahil naisip niya magdala na lang ng panulat at papel at ibabato niya na lang dun sa kabilang side dahil mukhang nangangailangan ng tulong yung 2 na yun. Kaya't sinama niya ulit yung 2 niyang kasama at bumalik sila dun sa lugar. Itinali niya sa bato yung panulat at papel at ibinato niya dun sa kabilang side. At nung tapos na magsulat yung 2 lalaki, ay ibinato pabalik sa kanila yung papel at doon nila nabasa kung saan ang galing tong 2 na to. Ito ay si Nando Parado at Robert Canesa, 2 sa mga pasahero nung eroplanong nawawala nung October 13, 1972. Agad silang tinulungan na makatawid ng ilog at dinala sa pinakamalapit na bayan sa lugar na tinatawag na Maitines de Corico. Dito sila pinakain at pinainom at ito yung actual na picture nila. At nung December 22 ay may 2 helicopter silang pinapunta doon sa crash site na tinuro sa kanila ni Canesa. At kahit masama yung panahon ay nakarating nga sila at nakita nila dito yung eroplano o yung parte ng eroplano na nawawala. Kalahati lang yung bilang na nadala nila pabalik dahil sa sama ng panahon baka hindi kayanan ng helicopter. Pero kinabukasan, December 23, ay nakuha rin nila yung mga natitira pa. Pero hindi pa dito natatapos tong kwento na to. Nung nalaman nila kung ano nangyari nung October 13 hanggang December 23, ay hindi sila makapaniwala sa mga nangyari. Going back noong October 13, nung araw na umalis sila sa Mendoza papuntang Santiago at nung iniikutan na nila yung Andes Mountains, matapos ito ay rumadyo na yung co-pilot na 1 minuto na lang ay makakapag-land na sila doon sa airport. Kaya't nagsimula na silang dahan-dahan bumaba at dito nagsimula nila ma-experience yung pag-uga ng eroplano. Nung una yung mga pasahero, yung mga rugby player ay nagbibiruan pa tungkol dun sa mga pag-uga na nangyayari. Hanggang yung isa sa mga kasama nila ay sumigaw na malapit na silang tumama doon sa bundok. At nung sumilip nga sila sa bintana ay nakita nilang napakalapit na nung eroplano nila lalong-lalo na yung pakpak doon sa gilid ng mga bundok. Doon lang na-realize nung piloto at nung co-pilot na nagkamali pala sila ng kalkulasyon na 1 minute away na lang sila dun sa airport. 60 to 70 kilometers pa pala yung layo nila at aabutin pa ito ng 8 to 11 minutes. Pero huli na ito nung nalaman nila. Sa sobrang taranta nilang dalawa ay pinilit nilang iangat yung lipad ng eroplano. Hanggang sa sobrang pilit nila, napigilang tumama yung unahan nila sa bundok. Naiangat nga nila yung lipad ng eroplano kaso nga lang halos nakatayo na ito. Napigilan man nilang tumama yung unahan ng eroplano sa mga bundok dito, hindi naman nila napigilan na tumama yung likod na bahagi nito. Matapos itong mangyari nung nakalagpas nga sila sa bundok na yun, pero dahil wala na yung likod ng bahagi ng eroplano ay patuloy pa rin silang bumagsak. Sunod na tumama naman yung kanang bahagi ng pakpak ng eroplano at sumunod naman yung kaliwa. At nagsimula nang sumayad yung buong katawan ng eroplano doon sa bundok. Nung una ay mabilis yung pagsadsad nila hanggang pabagal ng pabagal hanggang sa huminto ito. Kaso nga lang, huminto pala yung eroplano nila sa mismong kanto ng bangin at nagsimula na naman silang umabante pababa ng bundok. Umabot pa sa 2,300 feet yung inabante nila ng napakabilis bago sila huminto.
Doon ay yung mga nabuhay na nagsimula mag-ikot kung nasaan sila. Ngunit wala silang ibang makita kundi mga bundok ng yelo. Sa 45 na sakay ng eroplano na yon, yung 3 pasahero sa likod at yung 2 service crew ay kasamang naiwan dun sa bundok kasama nung likurang bahagi ng eroplano na pumatay naman kaagad sa kanila. Yung iba naman ay namatay nung huminto yung katawan ng eroplano galing dun sa pag-slide niya pababa. Naipit sila ng mga upuan at ng mga gamit sa loob ng eroplano. Kasama dito yung piloto. At yung co-pilot naman na nagkamali ng kalkulasyon na inaakala nilang 1 minuto na lang yung layo nila doon sa airport. Marami siyang sugat sa katawan at naipit pa siya ng mga gamit pero buhay pa naman ito. Pero nung nalapitan siya ng mga pasahero at sinusubukan siyang iligtas na mga to, sinabi nito na hanapin yung baril niya at barilin na lamang siya. Pero hindi nila to ginawa. Yung 2 pasahero naman sa eroplano na yun na si Gustavo at si Canessa, parehong medical student, ay tinulungan kaagad yung mga kasama nilang may sugat. Kasama dito si Nando Parado. 33 sa kanila ang nabuhay doon sa initial na pagbagsak ng eroplano. Pero marami sa kanila ang may malala ng sugat. Yung iba sa kanila bali yung paa, bali yung kamay, at yung iba pa ay malala yung tama sa ulo. Kaya't nung unang gabi pa lamang nila dito, 5 sa kanila ang namatay kaagad. Kasama na dito yung co-pilot. Kinabukasan ay sinikap nilang kunin yung mga upuan na sira at inayos nila to sa loob ng eroplano para may mahigaan sila. Ginamit din nila yung mga bag nila para takpan yung mga butas ng eroplano dahil masyadong malamig yung temperatura sa labas. Nung unang mga araw ay nakagawa sila ng paraan. Nagsimula silang tumunaw ng yelo para meron silang tubig na mainom dahil wala talaga silang pagkain na dala nung araw na yon. Nakakita lang sila sa ilang bag na 8 bar ng chocolates, ilang bote ng jam, yung palaman at ibang mga alak. Bukod dito ay wala na. Hindi nila alam kung paano nila yung paghahati-hatiin at hindi rin nila alam kung hanggang kailan nila yung titipidin. Pagkalipas ng 3 araw ay nagising si Nando Parado galing sa coma at dito niya na rin nalaman na yung mama niya ay isa dun sa namatay. At yung kapatid niya naman na babae na si Susana Parado, 19 years old, ay malala rin yung mga sugat na natamo pero pinilit niya itong buhayin at pinilit niya itong alagaan pero namatay din ito nung pang-8 araw nila dun. Dahil wala silang pagkain dito, walang maayos na tulugan at ang temperatura pa ng paligid nila ay negative 30 degrees Celsius. Nung unang mga araw nila dito ay may nakita sila mga eroplanong dumaan sa taas nila. Kaya't iniisip nila na anumang oras ay darating yung mga rescuer dito at ililigtas sila. Sinubukan nilang gumawa ng SOS sign sa taas ng eroplano gamit yung mga lipstick na meron sila. Pero itinigil din nila to nung nalaman nilang kakapusin sila sa lipstick. Kaya't ang ginawa na lang nila ay pinagpatong-patong nila yung bag at gumawa sila ng cross para mapansin ito ng mga eroplano. At gumawa din sila ng SOS sign na malaki gamit yung mga yapak nila dun sa yelo. Ang kalungkutan nga lang ay hindi pala sila napansin ng mga eroplanong dumaan doon dahil puti yung eroplano nila at dahil puti din yung kapaligiran ay hindi nga ito napansin. Bukod dito, yung hamog ng bundok at yung kapal ng ulap sa taas kasabay ng masamang panahon ay ang lalong nagpatago kung saan nandun yung eroplano nila. Makalipas lang ang 1 linggo ay naubos na yung pagkain nila sa kabila ng sobrang pagtitipid nila dito. At nung pang-11 araw nila dun ay nakagawa ng radyo yung mga kasama nila at nakapakinig sila sa radyo. At doon na din nila nalaman na hindi pala sila nakita ng 3 eroplanong dumaan sa taas nila nung pang-2 araw nila doon kaya pala walang dumadating na tulong. At tumigil na din pala yung paghahanap sa kanila ng mga rescuer nung 11th day. Doon sila lalong nawalan ng pag-asa. Lalo't alam nilang wala na silang pagkain at wala silang makitang kahit anong uri ng hayop sa paligid nila. Yung iba sa kanila ay nagsimula na rin kainin kahit yung mga foam ng upuan ng eroplano. Pero hindi rin ito nagtagal. Dito yung iba sa kanila nag-iisip na kainin yung sarili nilang laman para lang mabuhay. At meron na rin nag-iisip sa kanila nung punto na to na kainin yung mga kasama nilang patay na. Bagaman alam nila sa sarili-sarili nila na yung iba dito ay nag-iisip ng gawin ito, wala pa naman nagsisimulang umaksyon para gawin yun. Pero dahil sa kawalan na ng pagkain at alam nilang walang tulong na darating, wala silang nagawa kundi makapagdesisyon na kainin na yung mga kasama nila.